Bahagyang humina itong si Bagyong Julian habang binabaybay pa rin ito yung karagatan sa southwest ng Taiwan. At huli nga po itong namataan sa layong 270 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 230 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran ng mabagal at sa kasalukuyan nga ay nasa labas ito ng ating area of responsibility. Ngunit kahit po nasa labas ito ng PAR, is malaki pa rin po yung sakop nito or yung radius nito kung saan hagip pa rin po ng mga malalakas na hangin itong area ng Northern Luzon at meron pa rin po tayong mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan dito naman sa area ng extreme Northern Luzon. So patuloy pa rin po pag-iingat para sa ating mga kababayan at makipag-ugnayan pa rin po tayo sa ating mga LGU and local DRRM offices para po sa mga aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Julian, bukas ng umaga nakita po natin na magre-recurve na ito si Bagyong Julian kung saan kikilos nga ito pa northeastward patungo po yan dito sa may southwest ng Taiwan. At nakikita nga po natin by tomorrow afternoon or evening ay papasok po ito muli sa loob ng ating area of responsibility kung saan ito nga ay magla-landfall dito sa may southwestern coast ng Taiwan. Tomorrow evening po yan or by Thursday early morning. At patuloy nga po nitong tatahakin itong landmass ng Taiwan patungo naman po dito sa may karagatan at lalabas po ito ng ating area of responsibility by Thursday evening or Friday morning. At sa kasalukuyan po, wala tayong dominant weather system na nakakaapekto dito sa general motion nitong si Bagyong Julian. Ngunit hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na magkaroon tayo ng shift sa track or pagkilos nito. So continuous monitoring pa rin po tayo. At sa kasalukuyan nga po, nakikita natin na posible pong ma-downgrade na itong si Bagyong Julian into a typhoon category within the next 12 hours and into a severe tropical storm naman by Friday. At bagamat po nakikita natin na nasa period na si Bagyong Julian ng gradual weakening, is malalakas pa rin po yung hangin na dala nito at malaki nga po yung radius or sakop ni Bagyong Julian kung saan may kita po natin itong areas under ito pong yellow circle. Ito po yung mga areas kung saan makakaranas po ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Julian. At may kita nga po natin, hagip pa rin po nito yung area ng Northern Luzon kung saan sa kasalukuyan po meron pa rin po tayong wind signal number 1 na nakataas sa area ng Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, maging sa bahagi din ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So patuloy pa rin po ang pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan dahil po posible pa rin po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa sa light materials. Samantala, para naman po sa mga malalakas na pag-ulan, bahagyang nabawasan na nga po yung mga pag-ulan o yung mga halos tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan na nararanasan sa area ng Northern Luzon, maliban na lamang po dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands kung saan makakaranas pa rin po tayo ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan, and also yung areas din po or nalalabing bahagi ng Northern Luzon is meron pa rin pong mararanasan ng mga light to moderate at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po, meron tayong nakataas pa din na gale warning sa mga dagat baybayin po yan ng Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga isda pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.